Halaka, matapang na ibinuking ni Secretary Dizon ang Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng Senado. Isang pasabog ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Hindi na po taon ang binibilang dito. Dekada na po ito. Dekada na po ito na paulit-ulit. Halaka, matapang na ibinuking ni Secretary Dizon si PBBM sa harap ng Senado. Pero teka lang, may hindi alam ang lahat. You're absolutely right. Mr. Chairman, if I may be. Ang inutos po ng Pangulo sa akin, hindi depensahan ang DPWH. Ang utos po ng Pangulo sa atin ay reformahin ang DPWH at baguhin ang DPWH. Halaka, yan ang ekspresyon sa mga nagugulat. Ang mga salita ni Secretary Dizon sa Senado ay diretso, matapang, parang ibinuking daw si Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka lang, binuking nga ba o binuksan lang ang mata ng publiko sa tunay na plano ng Pangulo? Ito ang revelasyon. Sa una, parang may bigat ang tono ni Dizon. Atin pang itong pakinggan mga kaibigan. You're absolutely right. Mr. Chairman, if I may be. Ang inutos po ng Pangulo sa akin, hindi depensahan ang DPWH. Ang utos po ng Pangulo sa atin ay reformahin ang DPWH at baguhin ang DPWH. At lahat po ng sinasabi nyo is absolute correct. At kasama po sa reforma ay yung pagbabago sa presyo. Kasi po, sabi na po na kanina, hindi na po taon ang binibilang dito. Dekada na po ito. Dekada na po ito na paulit-ulit. No, so I think with the help of the Senate and the will of the President to get these reforms done, I think po magagawa na po natin dito once and for all. Boom! Ang mga headline agad ibinuking si Marcos, pero kung titigil ka dyan, maliligaw ka dahil hindi ito simpleng revelasyon, ito'y reforma. Pero bakit nga ba kailangang baguhin ni PBBM ang DPWH? Simple dahil pagod na siya sa paulit-ulit na katiwalian, overpriced projects at mga trabahong walang hustisya sa buwis ng bayan. Ang sinabi ni Dizon na reform and change ay hindi pagtutuligsa kundi pagsuporta. Ang matinding pero dito, hindi ito laban kay Marcos, ito ay laban sa bulok na sistema na matagal nang nakabaon sa ahensyang iyon. Therefore, ang mensaheng di sinasadyang nailabas. Kaya nga sa Senado, hindi pagbubuko ang nangyari, kundi pagbubunyag ng katapatan. Sinabi ni Dizon ang totoo, with the help of the Senate and the will of the President to get these reforms done, we will do this once and for all. Ibig sabihin, ito ang direksyon ng administrasyon, linisin ang mga ahensya, isa-isa. Hindi para ipahiya ang Pangulo, kundi para ipakita na siya mismo ang nagtutulak ng reforma. Ang mga di nakakarinig ng buo, marami kasi sa social media, putol ang clip, nakita lang ang unang linya, hindi na inantay ang therefore, at doon nagsisimula ang fake outrage. Pero kung pinakinggan mo ang buong pahayag, mararamdaman mo, ibang klase ang tiwala ni Dizon kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya nagsalita para bumira, nagsalita siya para magpaliwanag. Pero again, bakit kaya may mga gustong palabasing nag-aaway ang mga tao sa loob ng gobyerno? Bakit sa tuwing may reforma, may chismis agad away sa loob? Dahil kung matagumpay si Marcos sa paglilinis ng ahensya, maraming mawawalan ng gatasan at yan ang tunay na kinatatakutan ng mga kalaban. Kaya sa halip na matakot sa salitang change, dapat matuwa tayo kasi ang change na sinasabi ni Dizon ay change na sinisimulan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibinuking daw, hindi ang Pangulo, kundi ang mga taong ayong magbago. Nagsimula sa halaka, ngayon natapos sa salamat Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kung hindi pinatapang ni Marcos ang kanyang mga tao, walang magsasalita ng diretso sa Senado, walang magpapatunay na ang reforma ay hindi slogan, kundi utos ng leader mismo. Kaya kung may mga nagsasabing binuking si Marcos, ang sagot, oo, binuking niya ang katotohanan na si PBBM ang tunay na nag-uutos ng pagbabago. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Kung sa lupa, may reformang sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa langit, may mas dakilang reforma, ang reformang isinilang sa krus. Dahil sabi sa unang Korinto 13 verses 4 to 6, ang pag-ibig ay matiisin at mabait. Hindi ito naiinggit, hindi ito nagmamalaki, hindi ito mapagmataas, hindi ito nagagalit ng madali, hindi ito natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Ganito magmahal ang ating Panginoon Hesus, kaibigan. Hindi niya tayo ibinuking para ipahiya, binuksan niya ang ating mga mata para maligtas.
Tulad ni Secretary Dizon na tumindig sa Senado para sa katotohanan, tumindig din ang ating Panginoong Kristo sa harap ng Sanhedrin, hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para ipahayag ang katotohanan ng pag-ibig ng Ama. Kaya naman kaibigan, kung sa gobyerno may reforma, sa puso mo rin gusto ng ating Panginoong Diyos ng pagbabago, hindi dahil galit siya, kundi dahil mahal ka niya. Ang ating Panginoon Hesus ang tunay na solusyon, ang tanging makapaglilinis ng ating pagkakamali at makapagbibigay ng bagong simula. Kaya naman kaibigan, lumapit ka sa Kanya ngayon. Walang politika sa langit, tanging pag-ibig, biyaya, awa at katanungan lamang ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat po sa iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Hesus na nagbigay ng pag-asa, kapatawaran at bagong buhay. Linisin niyo po ang aming mga puso, pawiin niyo po ang aming mga galit at bigyan kami ng lakas na mamuhay sa katotohanan. Tulungan niyo po kami maging tapat, maging liwanag sa gitna ng dilim at sumunod sa iyong kalooban araw-araw. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.